Dadalaw natin, tayong lahat, sa kanyang kabuuan ay pumarito upang makiramay. Yun po ang dahilan kung bakit tayo natin lahat. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa. Sa kahuling oras, siya ay muli bubuhayin ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya na isinasaad sa sulat ni San Juan sa Kabanata 11, talata 25. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang ilaw ni Estelita ay hindi nawala para sa kabutihan. Muling sisindihan, bagaman ang liwanag nito ay nagbago. Ngayon, ito ay kasama ng liwanag ni Kristo, liwanag ng kaluwalhatian. Kaya ang kapatid natin imaon na si Estelita ay buhay na buhay, kasama ni Kristo. Ngayon, ang lahat ng kapighatian, mga kalumpayan, mga kalungkutan, mga pag-aalinlangan, at ang higanap o walang perfectong pamumuhay sa mundo ay tapos na. Ang lahat ay bago na at malinaw na sa liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo lahat ay narito ngayon, magpapatuloy na sundin ang mga halimbawa ng ating Panginoon upang tayo lahat sa huling araw ay mag-iisa sa ating tunay na tahanan kasama ni Jesus, Maria at Jose. Kasama ng lahat ng mga banal at mga kapatid na yumauna. Doon natin makikilala at madarama ang pag-ibig at kaligayahang walang hanggan. Pwede po kayong pumupo kung kayo ay may pupuan habang inaawit natin, sama-sama po tayo, minsan lamang ako daraan. Oh
Sa atong tugunan, tugon ng bayan, sa aming pangungulila, ikaw po ay kasama. Sa aming pangungulila, Panginoon ay kasama. Purihin ang Diyos, kaluluwa mo. Ang Diyos ang kapurihan. Pupurihin mo. Siya'y aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y nabubuhay. Tugon. Sa aming pangungulila, ikaw po ay kasama. Magpalad ang tao na ang kanyang Diyos, nagkatulong ay ang Diyos ako. Sa Diyos ay nakatawid, umaasang lubos. Sa Diyos ng likha, iyong kalangitan, ang lupa at dagat, at lahat ng bagay. Ang kanyang pangako ay makakasahan. Tugon. Sa aming pangungulila, ikaw ay kasama. Unang pagbasa. Panisan na ang kung siya'y nagbago. May pagkain handasan na tututo. Kinalaya niya ang mga marihap. Pinapataulit ang kaninginang tula. Lahat Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaan mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muling bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo sa nila at pahintulutan niyo po na ako ay makapagbigay ng maikling reflection tungkol sa mabuting balita. May extension to. Sa extension pala. Hindi man Ano ako ba si ikaw gamit mo? subalit sa biyaya at sa banal na Espiritu ay pinagtanong Sa anong bala na? ay alam ko po na mayroon kang mensahe para sa atin. Gamitin mo po yung abang ito upang kahit paano kapagbahagi ng ating nauunawaan tungkol sa mabuting balita. Maraming salamat po Diyos sa pangalan ng Jesus. At nga po tayo magsabi ng Amen. Amen. Pagkat ang amen po ay sumasang. No. Marahil bigla na lang po kayo nagtaka kung bakit bigla may tumayo dito sa gitna. Isa po sa mga apo, mamalita, Pwede tanggalin ang saksakan ng TV. at sinabi sa akin na kung maaari ay mag-alay ng panalangin. Kaninang umaga po ay nasa Manila pa kami. At habang ako ay dumadalo sa banal na misa, 9 to 10 in the morning, may misaheng biglang pumasok sa isip ko na doon sa aking inimpake ay hindi kasama ang luksang parangal.
hindi naman ako pupunta doon para magluksang parangal. Ako ay pupunta roon dahil tiyahin ko ang namayapa. Ang aking pong ina, sa inyong kaalaman, ay pinsang buo na namayapa natin inamahal, si Mama Dita. At talagang ang sadya ko lamang po ay makapagbigay ng huling paggalang, last respect. Dahil itinuturing ko na nung mula nung namayapa ang aking ina, noong taong 1995, at patuloy ang uwi ko dito taon-taon, ay naging mother figure ko. O isa sa sangligan. Alam niyo, kahit hindi ko natin kasama palagi isang tao, basta alam mo, may existing na matanda sa buhay mo. Nagiging kalakasan ko natin mo. So, ganun po ang naging papel ni Mama Litang sa buhay namin. Naging mother figure namin siya. Lalo pa at ang aking ina, kaya hindi ako marunong ng inyong salita, ay nawala dito sa lugar na ito ng 45 years. Pero kanina, sinasabi ko sa aking pinsan na si Diana, hindi pumayag ang aking ina na hindi kami maikabit na muli sa mga labansan. Na kahit isa ay wala kaming kilala mula sa aming pagkabata. So napakahalaga po sa amin ang buhay ni Mama Lita. Kinoconsider natin siyang missing link. Siya yung karugtong, basta parte kami ng pamilyang labansa. Alam namin na sa lugar na ito ay may mga labansa, bagamat hindi kami lumaki dito at hindi araw-araw nakakasama. Pero damang-dama ko po, yung pabalik-balik ko every year, damang-dama ko ang pag-ibig ng ating mga kamag-anak. Ngayon po, narinig natin ang gospel. Lahat po ng tao, nakakatuwa na isipin na siguro wala sa atin na narito ngayon na maaari pang nakarating ng 103 years and 5 months. Pero ang katotohanan ng binasa natin na lahat ay babalik sa Diyos. Walang sino man na basta na lang matutuyo na parang tuod sa isang tabi. Lahat ay babalik sa Diyos. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na kilala natin kung sino ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Madalas, masyado tayong abala sa mga bagay na makasanlibutan. Abalang-abala tayo sa paghahanap buhay, abalang-abala tayo sa pagpapaaral ng anak, abalang-abala tayo sa maraming bagay. Nakakalimutan natin na isang araw, babalik tayo. At kailangan po kilala natin ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sabi nga, sa Aklat ng Juan, Kabanata 14:6, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
Walang makapanuroon sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan mo. So, ang dapat po natin itanong ngayon sa ating sarili, kilala ko na ba ang Panginoong Jesus? Kung kilala ko, may relasyon ba ako sa ating Panginoon? Hindi po tayo maililigtas ng religion. Kahit po anong religion, ang makapagliligtas lamang sa atin ay ang ating relasyon sa Diyos. Kaya kung ikaw ay tinawag na isang Katoliko, maging mabuti ka. Kailangan matutunan natin na bawat sandali ng ating buhay, palalim ng palalim ang ating relasyon sa Diyos. Bakit po? Sandali lang ang buhay. Napakabilis ng buhay. Sabi po sa awit 90, talata 10, si Moises nagsasalita, 70 taong singkal ang aking buhay. 80 naman ang malakas. So magkwenta-kwenta na po tayo ngayon. 70 years ang taklang buhay ng tao. At 80 naman, according to Moises, Psalm 19, verse 10, 80 naman ang malakas. Napakapalit nga po ni Mama Lita. Dahil hindi lang po siya bonus. Talagang bonus na bonus na siya. Dahil 103.5. Para nakakontra FM radio. 103.5. Dahil dito, mapapaisip po tayo na kailangan talaga iayos natin ang ating relasyon sa Diyos. Mapapaisip tayo kung sino ba talaga ang inuuna natin sa ating buhay. So, yan lamang po ang iiwanan kong katanungan sa puso ng bawat isa upang nang sa ganon, habang tayo ay nakikidalamhati o nakikiramay sa ating minamahal na pamilya ng ating minamahal na si Mama Lita, maisip din natin. Sabi nga ng isang article na nabasa ko, siya ngayon, ikaw naman bukas. And we are not even assured kung kaya natin abutin ang 70 or 80. Marami po sa kasalukuyan na babasa ko ng aksidente at the age of 24, 25, wala na. But life, ang buhay po natin ay sarili ng Diyos. At hindi dapat tayong matakot sa kamatayan. Bakit tayo? Sino ang lumikha sa atin? So mga kapatid, ako ay small voice lamang, pero dapat po natin pag-isipan. Kumusta na po ang ating relasyon sa ating Panginoon? Nakatiyak pa na tayo, nang tayo nakawagin. Tulad ng mga iba, alam natin kung daan. Nakitiyak pa tayo na tayo ay may buhay na wala. Maigli ang tunay sa mundo. Hindi maaaring ipagpalit sa buhay na walang hanggan. Gaano mahaba ang walang hanggan? Walang hanggan. Eternity. Sometimes, pinagpapalit natin sa 70, 80, or even less. Nakakalimutan natin yung talagang buhay. Buhay.
Buwan isa ako, pitik ko, isa ko kay Manang galing. Pinakuan ko nga si Manang, lahat ko na siya. Bukod nga na binayaan ako, dahil wala kami magbuto. Binayaan na yun ako. Pero, unta-unta ako, ako rin nagagsaon, ako rin nagaganta. Para mag-aking ako sa suko na namin, binayaan ako. Dahil wala kami, pero binayaan ko na ako. Umuong kasubo ako, nagkatuko na, palangga na ako, ay nag-alaga na ako, ay ako ang umipo. Wagin ako kabati kay Manang na ginamungay na ako, minahanot na ako. Gani ang pinakasubo ko. Pero, wag ako gagawin kayo, magtanda sa 103. Hindi mo paano, may matalada. Pero mabilin pa yayang ko na bisan ko. Napangapuyo ko sa Diyos, nabuhay yung bagay makita ko kung mga gumangkong ko. Gani ang ginahinyo ko sa Panginoon ko, nabuhay yung magkaabot pa ako 200. Amen. Amen. 200 kita ginapangayong ni Yayay. Ako ka, Diyos, dari ka na ako ng bantay. Kung nagpag-kuanan sa Panginoon, nabuhay ko na pa ako, na makaabot ako 200. Ayan, kung naroon ako mag-200, ako kagamang mo. Kagamang mo ako. Tinapahit ko. Dahil wala lang kami mga pito. Dati ko lang natin eh. Langon pa sila mo, lang pinagyan, ang tibungin, dahil sa kanako. Ano yung na nagalamay kay Mama Litang. Na-surprise daw kay ate, tinawag. Pero, salamat sa Ginoo, si Mama Litang, nakaabot siya ng 103 years old na walang mga maintenance, walang sakit na nadaanan na ano na sakit, yung ano lang ba, palang naglag na. Kasi si Mama Lita ang isang masayahing ina. Si Mama Lita ay magandang sampol sa mga magulang dito na nandito ngayon na mahal na ang kanyang mga anak. Pinaaral niya ng maayos kahit isa lang silang magsasaka, lalo na si Papa David na nagsasaka, napakasipag nilang mag-asawa. At si Mama Lita, isang mabait na ina na sana'y tularan niya na nandito ngayon. Salamat po sa Ginoo. I'm so grateful that Mama Lita is so mabait, lalong-lalo na sa kanyang mga kamag-anakan, sa amin, sa aking tatay ko na utang nawala sa kanilang magkakapatid kasi si tatay pala inom yan eh. Sa kanilang magkakapatid, kami lang mahirap. Pero sa awa ng Diyos, kami nagsikap din. Kaya nagiging kumaya din kami kay Mama Litang. Pag pumupunta kami sa kanilang bahay, kasi ang bahay namin dati sa likuran lang. Pag pupunta kami, pinapakain kami ni Mama Litang, pinibigyan ng mga kung ano-ano na hindi namin natitikman. Pero salamat sa Diyos na kahit nawala aking tatay at nanay, pero kami lahat ng magkakapatid ay nagsisikap. Thank you kay Lord na hindi kami pinapabayaan. Kahit nung nasa Manila na ako, pag pumunta si Mama Lita, kasi naunang namatay si Papa David eh. Lagi kong pinapapunta si Mama Lita sa bahay. Parang binabalik ko rin ang pagmamahal sa kanya, kung ano ang kanyang pag-alaka sa amin.
Ito ba yun yung sa Bisaya? Yung pagpalangga, binabalik ko rin kay Mama Litang kasi ang kanyang mga anak na doon sa Maynila. Hindi ko rin makakalimutan si Mama Litang, isang magasaling tao, panasimba, katulad ngayon sa kanyang sinila Inday Perla, si Nini Ilin, parang ginaya din nila si Mama Litang. Kaya, walang katulad si Mama Litang na isang prayerful, isang mapagmahal na ina, at ang utang na loob namin sa kanya, hindi ko mapapantayan. Mama Litang, thank you so much sa inyong pagmamahal sa amin. Kahit wala kaming magulang na, pero andyan kayong tumutulong sa amin. Kung dadaan ako dito sa bukid kay Mama Litang, dahil man si Inday Arlene nga, guwapa kong kumangkon. Kaya natutuwa din ako. Lagi ko siyang dinadala ng pagkain. Kaya masayang-masaya si Mama Litang. Salamat sa Diyos na kahit na wala na siya, Mama Litang, sana'y kapiling mo na si Lord, kapiling mo si tatay, si nanay, si Papa David, at lahat ng kamag-anakin namin. Thank you, Lord. Kayo nang bahala. At Mama Litang, huwag mo kaming pabayaan. Thank you so much sa lahat. Ito lang ang masasabi kay Mama Litang. I love you, Mama Litang. God bless us all. Thank you. Ay, Arlene, salamat. At bago natin tawagin yung mga anak, siguro sa apo muna. Total, may apo dito malapit. Lahat surprise eh. At tawagin natin si Joseph. Good evening. Ako yung anak ni Nini Ellen. Ako yung panganay na apo. Sa childhood ko no, kay Lola, experience ko sa pagpakasyon ito, Canada. Doon ako sa kanya pag-sama ng tingko, tapos pinagkituhan niya. Tapos may bayad yun. May bayad yun. Tapos pagkatapos magputo, sa pagsahod. Pagsawa, hindi na naman ako kay Lola yung pagsahod, pagsayaw, tapos yung pagtawa namin yun, masaya. Ganun lang, experience ko kay Lola. So thank you kay Lola, dahil sa pag-aaral namin, tinulungan din niya kami. Dahil siyempre si Mama minsan wala, tapos pinira kami baon. Ganun lang. I love you na! Thank you! Yan lang. Thank you, Joseph. O, hindi ko alam na pangalan. Kurang dati pe, na Manila, ang nanay, ako magpintan. Gani, ang muna pinalangga ko nga mga pamangkin. Kaya, ilang mo, nagtapos sila langit. Sa langit. Sa aeroplano. Sa langit. Salamat. So, pupunta na tayo sa mga anak. Sino bunso? Nanette. O, wala sa bunso ang nakpa. May kuto? Ano masabi ko? Tribute. Ha? Tribute. Mama Litang. Magandang gabi sa lahat. Ang sabi ko lang sa kay nanay, wala na ako masabi na sa lahat na nandiyan na sa kay nanay. Pagpalaki sa amin, hanggang ngayon.
Nasa kanya na lahat. Kaya nga nagpapasalamat kami sa nanay dahil ganito kami. Lahat na bigay niya sa kanya sa amin. Kaya parang kahit na wala na si nanay, nasa puso pa rin namin siya. Mahal namin siya. Kung saan ka man ngayon, mahal ka namin. Lahat na bigay naman namin sa iyo. Hindi ka namin pinapabayaan. Lahat ng mga kapatid ko, mga pinsan ko, lalo mga pamangkin ko, hindi sila nagpabaya para lang sa kay nanay. Kasi ang binigay ng nanay sa amin at saka ng tatay, inibalik namin sa kanya. Kasi ang nanay, kahit isang tinapay lang yan, bigay pa sa amin magkapatid. Hinahati-hati sa amin para ang pagmamahal na sa amin, pinapagi na sa malagit na tinapay. Sabi niya, kayo, kung wala na ako sabi niya, kung wala na ako, kayong magkapatid, ang ating ang pagmamahal, huwag niyo kunin. Kahit walang mayaman, walang mahirap, sabi niya, pero ang pagmamahal nasa puso natin. Kaya kayong mga magpinsan, mga magkapatid, huwag kayong mag-away-away kasi ang pagmahal sa puso, kahit walang pira, kapatid mo, ang isang kapatid mayaman, huwag mo sabihin na ikaw mahirap, ikaw mayaman. Kaya huwag kayo magsabi sa mga kapatid mo na mayaman siya, mahirap ako. Gusto mo kayo hati-hati lahat. Ang pagmahal, huwag niya iwasan dahil ang pagmahal natin sa tawid puso natin. Yan ang masabi ko, nanay, yun ang mahal niya kami lahat magkapatid. Kahit wala, kahit nang hindi siya nakasakit na alam niya pa ang isa-isip niya, hinahanap niya kaming lahat magkapatid. Kahit si Nonoy Ronit, si Bibot, palagi na niya sinasabi, saan si Bibot? Sabi ko, nasa Maynila. Bakit hindi siya nagpakita sa akin? Sabi niya, kahit busy ako, nag-aatid ka dito ng insure at saka diaper niya. Sabi niya, kanino ka nga? Kasino ka? Sabi niya sa akin. Ako ang pinakamalganda mong anak. Sabi niya, maldita ka. Sabi niya, hindi mo ako binisitahan. Nay, sabi ko, kahit hindi ako palagi pumupunta sa iyo, nandiyan ka sa aking puso. Kaya yan ang hindi ko mawala sa isip mo ko na mahal namin ang nanay kasi mahal na din kami magkapatid. Salamat at salamat sa mga nandito bigay sa amin ng sa araw-araw na pag-prayers para kay nanay. At saka sa iyo, Ate P, salamat na nakarating kayo dito. Salamat. Ayun, siya pala ang bunso. Roll call na ito, roll call. Gagawin na. Si Gagay. Wala na. O, ako nakita ako na sa malayo na akin. Hindi ba yung Tagalog? Dahil sa Tagalog. Sa mga hindi nakakita sa akin, ako si Pilipot. Ang nalalap sa nanay, nakakapait niya nung bata kami. Wala akong naalala na napapalo niya ako nung kabataan namin. Siguro, hindi ko alam kung paborito niya akong anak. Kaya, napakabait niya. Kasi, pinakausap lang ako, hindi niya ako pinapagalitan, hindi pinapalo. So, napakabait ng nanay ko. Ang naalala ko pa sa kanya ay yung minsan pag nag-aaral kami,
bata pa kami. Kahit maliit na hawak ng kwarta, pinapabaon din niya. Eh siguro naawas namin dahil nga kailangan namin pag mapasok sa school. So, ang mga naalala ko sa kanya ay napakasipag niya. Tatanim siya ng kung ano-ano, gulay. Tinutulungan ko siya pag halimbawa, mag-harvest siya, ako ang taga-karga niya ng mga gulay. May manok, pinapasaan ko yan, tuwang-tuwang ba. So, ang mga gulay na dadala ko ay yung takway, may kangkong. Lalakad lang kami mula dito sa Nausaan, lalakad kami, Mantisi, tatabok kami sa Ilo. Sa Ilo. May tulay dyan. May panahon ng tagulan, umaapaw ang tubig sa ilog, sa ilog. Siyempre marami akong dala, tatawid kami ng tulay na kawayan. Nauna ang nanay ko. So, matagal, medyo may distansya na siya, malayo na. Tatawid, hindi ako makatawid kasi may nakita akong, kasi ang balita noon, may buaya yung ilog na. Yan, ilog. So may nakita ako na ganung puno. Akala ko, buhaya, butot ng buhaya. Yun pala ay badyang na, puno ng badyang na wala ng dahon. Kasi magano'n, kaya matras ako. Hantay ang nanay ko, malayo na siya. Binalikan ko. Yun ang hindi ko malimutan. So, yun. Ay, ang aming paninda, bago kami makaabot sa merkado, sa Banwa, sa Palengke, ay tapos na dyan pa lang sa Ilabon, marami na kaming kakilala o soki ang nanay. So, yun. May pira na siya, nakapamili na kami ng gusto niyang bilhin sa palengke, sa merkado. Ang isa pangalala ko sa nanay ay yung bata kami, ako kasi ang pinaka-sotel, Pilyo. gusto ko yung mga pinsan ko sa school, mga kapatid ko, sa doktor ino, talong-talong ko. Ako nalusot. Tapos si Gagaag, ay naku, naawa ko dyan nung naalala ko na kaedad na. Kasi sinusubo talaga sila pag ako nagagalit. Yun. Pero hindi ako napapalo ng nanay. Kaya ang ano ko sa kanya, napakabait niya sa amin. Siguro yun nga, iniisip ko, paborito ba ako ng nanay? Bakit ko siya pinapalo? Yun. Yun ang naalala ko sa nanay. Isa pang nalo ko sa kanya, yung hahanap siya ng pera, hahanap sa kanya. Ang kahit nasa pera, tatatpasan siya sa bahay para maon kaming bahay kaming issue. Ang alawan sa pera. One week, ay hinahanapan talaga niya kami ng pera. Ay bire, yung mga tandaan na nakakuha niya. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako kay Naimini dahil pati siya ng buhay namin yung nag-aaral kami. Pinapahiran siya. Pag naitinda ng palay, sobrang palay, yun ang nakakapagbayad siya sa kapitbahay. Minsan din niya, si Dora,
sa nangyari. Marami akong kwento na hindi ko na maalala. Pero kasi ako mahilig ako sa mga matatamis, nagluto ang nanay ng mga tangalin, binigyan ng mga kapitbahay. Kasi ako mahilig ka lang matatamis, kaya ako diabetes. Yung papahatid niya doon sa mga kapitbahay, binabawasan ko, pinakain ko. Lagi na ibalan mo. Ginaibalan na kasi kalangulo niya ng tao sa piyak balay. Yung sinama na binibili niya, tama yung sabi ni Janger na hinahati-hati niya sa amin. Pero, ano ako kasi kalukuhan talaga ako. Pagbaba niya ng tricycle, jeep, hinahanap ko kagad yung sinapay niyang binili para sa amin. Yung pagtalikod niya, kukuha na ako, nilagay ko na sa pagka. So, sigurado na mayroon na ako. Pero, Subong niya lang nabalaan. Yan pa kami. Ay, di, doble na lang kami. Subong niya lang nabalaan, Kol. Doble na yung parte ko kasi ahati pa sa amin, hindi niya alam meron na ako. Ganyan siya na nakabataan. Nanay, pasensya. Maraming salamat. Ako yung busog natin. Nauna ako lagi sa kanyang uwi na tinapay. Gusto yung mga tinapay na alik-tabi. Parang yung saging Dalagang puti. bukid. Yun ang paborito ko. Dalagang bukid yung last time. Kaya hindi niya alam. Basta kaya dalawa na rin tinapay. So maraming salamat sa inyo sa pagdalo dito sa amin, sa pagsamakay. Salamat sa inyo. Kaya sana huwag kayong magsawa, mahal sa nanay, maski sa kanya. Kasi alam ko, mahal na kami. Maraming salamat. God bless you. Yan. Nabuking natin. Okay. Sino po ang sinundan? Ay, ikaw po. Ikaw. Siya ang huli. Siya ang huli. We'll give her the honor. Pasensya kayo mga conscious na makakagabi sa inyong lahat. Thank you so much sa mahal ng Panginoon na nagalako kami ng 7 days. Patuloy na lahat. Ang sabi ko ng nanay, nasabi na nila lahat. Bebagay ka lang ako na siya. Palaab lang ako. Tamang-tama yung sinabi ni Bibot na siya ay magulit noon. Kung nasa bukid si tatay at si nanay, ako ang nagabantay sa kanilang ina. Tapos, hindi ko malilimutan yung pinala ko sila sa balon. Pinaliguan ko sila 5. Una sa ito, pinalaw. Lipot, ikaduha, nakamit niya, umuhay niya siya. Tapos, pinatayo ko lang siya. Si Lipot, sa noon, inaampas niya ng kamay si Pinto. Hindi ko din pinapano.
Ay naman, sunod, inaasubili ko. Pero ngayon, mabait na sabi mo. Katsalunan ng kulit, ang tahan na siya. Next is, mga maliit. Sunod naman sa tatlo, linya, sa mama, at lakis, sininig natin lahat sila. Kung hindi ka sa nanay, sa tatay, dumating na kami na, ang hirap talaga magkakatay ng ibang kapatid na maliliit. Every year sila katundo. Ang lap nila sa 1 year. Maliit sila ang nag-alaga kasi sinunod ni Atsin. Iniilit, aakal, at ako naman ay nag-stop kasi walang mag-aalaga sa kanilang lima. At i-assure ko lang na mula na akong nandito sa nanay, gusto niya na-invite akin, hindi ni-ilit. Halos may mga agalan sa kahihan, ulit sa akin. Tapos, last lang na this week, sinanay ko lang sa akin, nag-aalaga sa kanya, inaanak ko sa saan, balik makabilis ng bahay. Ang last word na mga nanay, gumising ako ng alas 3, 3 Punta ko sa kwarto niya. Sila balik ako sa kwarto ko. Nagtulog pa ako ng 30 minutes ata. So pag-ising ko pumunta ako sa kwarto natin. Nagdala ko siya nagdala ko siya dalawa sa akin para sa akin at kapit-anay. Sabi ko sa nanay, mag-break tayo, mag-break sa rintangan ng dalawa. At siya kinikim ko. Ang tatapos namin, yung paaling na yung gano'n lang. Kumasakin pa sa Wednesday, umaga kumakain siya. Sa gabi, umiinom na lang sa nagkata, sabi ni Jill, nag-aalaga sa kanya. Tapos, natapos lang namin. Isang beses, gumising siya. Ginadalo niya ako, awas sa sakit. Hindi siya walang tulog. Siya, tawa na sa ako, magalang siya. Wala niya ako. Sabi ko na nagalit kita pa, matagal. Hindi mo ako limanan. Wala akong kasama dito sa bahay. Nanay, sabi ko, huwag mo akong manyakan. First day na yun. Pagkatapos ika-apat na 4 times, paano na siya? Nakapagtulog at nagsasabi ko, Lord, huwag mo naman pamit sa nanay, through ko. Hindi na sa pagkakagin. Sinitingnan sa daling ako. Gumising na siya. Sa Bisaya, salita, Lord, ginatugyan ko si nanay, bahay mo. Sabi ko, Lord, Panginoon,
Kinakabihan ko sila ay nakapunta ako na dagat. Tinignan ko ang relo 6:15 p.m. Dalawa na dahil hindi na siya napapakagay ako last year sa ino mga tulo. Kinakabihan ko sa nanay sa'yo. Dumating ang yaya na ni Aileen. Dahil tama na ilang nagdoon na nanay siya. Dahil Lord, sabi ko, huwag pabayaan niyo ako. Sabi ko pa, may siklet pa ako. Hindi ako nang lalo. Ilang asa. Wala na. Pagsabi, huwag mo naman ako. Huwag na ako sa kanahan. Nasalender ko na sa nanay ko, Lord. Wala. Para bata. Nilagay ko na. Sabi ko na, bakit hindi mo? Hindi tayo mga kapatid ko. Bakit ako lang pinakita mo na yun na pala ako sa kakatasan. Wala pinapayan namin hindi namin yung first Kapitulo 23 yes 23 verse 42 nagdamit tinignan ko sa English ginagawa ko tinignan ko sa Italian na Bible sa Kapitulo Nagasilig ako sa inyo. Nagasilig ako sa inyo karunggin na adlaw. Mangiring maupon kanapon sa Christ. Yun lang. Yan sa verse na pitigay ni Angel sa karunggin na adlaw. Mangiring maupon kanapon sa Christ. No, timing lang naman. Sabi ko, nagkakapula sa Lord. Sabi, kananay, saan man, ngayon, alam ko, nangyari na sa tabi na ating pagmahal ng Panginoon, nagsisinunod-surrender ko natin kay at sa inyong kasi maraming salamat sa inyo lahat. Araw-araw, gabi-gabi na sinusunod ninyo kami dito. Lagansin sa dili, ulat naman ninyo ako lang ang kasi alam ko naman malayo na bayan. Thank you so much.
Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagtulong sa amin ang salamat nanay kanyang malabig na sa kanya. Sabi ko na mag-alala sa nanay, gumawa sa mahal sa buhay. Alam ko na nakikita sa naman. Ikaw naman. At sa pagsalita Okay. The last but not the least ay ang panganay na magbibigay ng tribute si Nini Elaine Benya Dista. Good morning. Good evening. Nay, good morning to all. Good morning, Inday. Hiling niya lang yun. Nanay ay pinaka-example na mahapon ko sa lahat. Kasi, ano siya sa kanyang katawan. Hindi kaya sabi ng Corajo, ano na ang sikreto mo bakit na naman ang net? Gulay, kamutin, tangkong, Kasi pag si nanay, tangkong na kabataan. Takway, si mama. talaknot kayo, aswang. Hindi ko rin sinalan kung kayo sa ibang nanay. Naman, ay, diri, matulungin siya sa amin. Ay, hindi ko lang makalimutan kay nanay. Pinagalitan niya ako na, siyempre ikaw ang pinakamatanda sa bahay. Ay, ako ang nagatuskon, isang kaplanggana ng nilaghan na may dirit, may dirit. Nangda, o kabukit. Kabukit, malayo ka kong sugat. Nawa na pagpasihan. Sa baba, Nagod ko sa balay. Nay, hindi ko ako. Huwag na kayong mga anak. Ako'y pagod na pagod sa mga kapatid ko. Sabi niya, kaya ako, ikaw yun. Hindi ko yan makalimutan. Kasalanan ko na sinabi pa na. Huwag na silang anak, marami na kami. Salamat na. I will make my story short because it's already 12 o'clock. No, it's 10. Basta sinanay, example, 10:60. It's only 10. 10:60. 12 o'clock sinanay. Okay, that's all. Narinig po natin yung mga kapahayagan, yung mga experiences, mga karanasan na naranasan ng bawat isa. Ngayon, habang hindi ko kayo matatawag lahat kayo ay mayroon ding karanasan. Habang inaawit itong awitin na to, ay pwede nyo hong ibulong sa Panginoon kung ano ang gusto nyo, yung mga desire ng puso nyo. Kaya kay Mama Litang mismo. Tahimik po muna tayo at mag-aalay tayo ng isang awitin para sa isang ina. Sabi nga, she is the example of a good mother, a good Christian in this place. Salamat po.
Binuhay niya muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Noong binyagan ang aming kapatid na si Estelita, sa kanya'y ipinunla ang dinhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa buong may kapal. Ang sagot ko, Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tunay nating tahanan. Idalangin natin sa buong may kapal. Mga makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng ating Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sa buong may kapal. Ang mga makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ngayon po, awitin natin ang Ama namin. Pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa Diyos. Santa Maria, Diyos, Nalangin po kami makasalanan ngayon kung kami mamamatay ako. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para na sa una-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Ngayon po, i-bless natin ang ating minamahal na si Espiritu. So, isahan ng mga anak.
Tita ako ang Tay, dalawang ako sa kaya sa kanya sa langit. Bless ka kaya yan. Mag-bless ka. Yun ho ay ang holy water. Dali, i-bless mo kaya yan. Kalma mo yung kalma ka. Si Tito. Bendita? Opo, kay Lola. Then she died? Ote, banyo sa mon. Mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang aming kapatid na si Estelita. Huwag mo siyang pabayaan at pamalagin siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo ang lahat ng kanyang pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak, ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po na kayo ay sumabay sa amin sa panalangin. Napakalaking bagay po na tayo ay nakapag-alay ng panalangin at ating sinabuha ang buhay ating minamahal kasi para sa ating pamuling awit. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
Amen.